Hello mga kabigan roll, welcome po muli sa ating kusina. Malapit na ang Father's Day guys, kaya ayan gagawa tayo ngayon ng masarap na cake na pwede natin ipangregalo ngayong Father's Day para sa ating mga papa, lolo at sa ating mga kuya. Ayan, napakasimple lang ng cake na ito guys, pero napakalakas ng dating niya at sobrang nagme-melt sa inyong bibig kapag kinain niyo siya. Isa itong mga bestseller sa mga coffee shop na cake guys, kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. First ay gagawin muna natin yung ating chiffon cake. Dito sa ating bowl ilagay lang natin yung ating egg yolk at saka yung ating sugar. I-mix lang natin ito guys hanggang sa ma-dissolve lang yung ating sugar. Sunod na natin ilagay yung iba pang liquid, yung ating oil. Sunod yung ating water at saka yung ating vanilla. I-mix lang natin ito hanggang sa well combine lang lahat ng ating liquid. Sasalain naman natin ngayon yung ating mga dry ingredients, yung ating cake flour, baking powder at saka yung ating salt. Same ng procedure dito guys doon sa mga ginawa nating chiffon before. I-whisk lang natin ito hanggang sa magiging smooth na siya at tulad na tayong nakikita mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Ayan, kapag smooth na siya, ayan, hahatiin lang natin ngayon itong egg mixture natin guys. Bali dalawang flavor kasi yung gagawin natin, mango at saka ube. Ayan, pero kung isang flavor lang yung gagawin nyo guys, hindi nyo na kailangan gawin tong procedure na to. Gumamit pala ako dito ng weighing scale guys kasi para pantay yung dami ng ating mixture. Pero kung kaya nyo naman siyang hatiin na hindi kailangan ng timbangan, wala namang problema guys. And ito meron tayo ditong ube flavoring at saka mango flavoring. Ayan, pero yung mango guys hindi na ako gumamit dito kasi gagamit tayo ng fresh mango kaya okay lang yung vanilla chiffon, yung plain lang yung gagawin natin. Pero kung gusto niyo namang lagyan ng mango flavoring, wala namang problema guys. Lagyan niyo lang siya ng 1 tablespoon. Ito na yung ube flavor natin. Ay, set aside lang muna natin ito guys. Gawin naman natin ngayon yung ating meringue. Ilagay lang natin yung ating egg whites dito sa ating mixing bowl. Then ibit lang natin ito hanggang sa mag-foamy na siya. Then tsaka natin ilagay yung ating cream of tartar, pwede rin pong white vinegar or lemon juice yung gagawin natin or ilagay natin kung wala po tayong cream of tartar. Pagkatapos natin ilagay yung ating cream of tartar, ibit lang natin ito hanggang sa ma-dissolve lang yung ating cream of tartar. Then ilagay na natin yung ating sugar pa konti-konti. Pagkatapos natin ilagay lahat ng ating sugar, continue lang natin yung pag-beat natin sa high speed hanggang sa magiging stiff mix lang yung ating meringue. Malalaman yung stiff na yung inyong meringue kapag inangat nyo yung inyong beater. Ayan, nakatayo na siya guys. Ayan, dapat ganyan yung magiging texture niya kapag nag-beat tayo ng meringue. Then ayan, hahatiin ko lang din itong meringue natin guys dito sa dalawang flavor na ginawa natin. Hahaluin lang din ito natin ng dahan-dahan hanggang sa magiging pantay na yung kulay ng ating mixture or kung wala na tayong nakikitang mga puti-puti na meringue dito sa ating mixing bowl. Huwag po natin i-overmix para hindi po babagsak yung ating cake kapag i-bake na natin siya. Cut and fold method lang din yung gagawin natin dito guys. Same lang din doon sa mga chiffon na ginawa natin doon sa mga previous natin na mga videos. Again guys, kung gusto nyo namang isang flavor lang yung gagawin nyo o yung vanilla plain lang, hindi nyo na kailangan gawin yung kanina yung paghati ng ating egg mixture. Ayan, isang haluan lang. Pero pwede kayong dito guys, maggawa pa ng iba-ibang flavor. Pwedeng strawberry. Ayan, mayroon naman tayong mga flavoring na nabibili dyan sa mga baking store. Ayan, kapag pantay na yung kulay niya guys, ayan, pwede na ito. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking pan. Ayan, meron tayo dito 6x4 or 6x3 ata ito guys yung baking pan ko. Meron din tayo dito tin can. Pwede nyo rin siyang ilagay dito sa tin can na to. Then, ayan, meron dito yung aluminum pan. Sa Shopee ko lang ito binili guys. Sobrang tagalan nito kaya ginamit ko na siya ngayon. Gumamit lang din ako dito ng timbangan para pantay yung dami ng ating cake or yung taas ng ating cake kasi dalawang flavor yung ginawa natin guys. Pero ito naman ay optional lang. Pwede naman kahit wala ng timbangan or kung isang flavor lang yung gagawin nyo guys, pwede naman gamit na lang kayo ng measuring cup kung hindi po available sa inyo yung weighing scale. I-tap lang natin ito ng 3 beses para maalis yung mga air bubbles sa ibabaw ng ating cake. Then i-bake na natin ito guys sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 35 to 40 minutes. Depende po sa inyong oven. Ayan, ito naman yung natirang mixture natin guys. Ayan, binake ko siya dito sa itong aluminum pan. Mas nauna pala itong naluto guys. Ito 35 minutes ko lang siyang binake. Then dun sa isa nag-extend ako ng 5 minutes. Ayan, then tutukuin lang natin siya ngayon ng toothpick guys kapag wala nang sumasamang mixture. Ibig sabihin luto na yung inyong cake.
Then ito guys, after natin siyang mabake, itataob lang natin siya agad para hindi po mag-shrink yung ating cake. Palalamigin lang natin ito guys bago po natin siyang i-unmold. Huwag po natin siyang tatanggalin sa baking pan na mainit pa guys kasi masisira lang yung ating cake. Kusa naman siyang natatanggal guys kapag malamig na siya. Itong binake natin sa aluminum pan guys, ay naglagay ko dito ng baking paper kasi aalisin pa natin siya at gagawin natin siyang 2 layers. So kailangan natin siyang lagyan ng baking paper para hindi po tayo mahirapan mag-unmold sa kanya. Pero optional lang naman yun guys, pwede na kahit walang baking paper, matatanggal pa rin naman siya basta malamig na siya. Kasi doon sa mga na-obserbaran ko guys, kapag sa aluminum pan ako nagbe-bake ng mga chiffon cake, nag-shrink siya guys kapag hindi ako naglagay ng baking paper sa bottom part or sa ilalim. Pero pag dito naman sa mga baking pan, ayun, wala namang problema. Ayan, nakikita nyo naman yung ating chiffon cake. Napakalambot niya guys at napaka-fluffy niya. At saka hindi naman siya nag-shrink, hindi siya nagbago ng size. Ayan, hahatiin lang din natin ito sa dalawa guys para magiging dalawang layer yung ating cake. Naglagay lang ako ng glucose dito sa ating cake board para hindi gagalaw-galaw yung ating cake. Pwede naman kahit icing lang yung ilagay nyo guys. Then ito, gumamit ako dito ng acetate. Ayan, pwede rin siyang tawaging cake color guys. Itong transparent na ito. Ayan, marami nito sa Shopee. Itong paglagay natin ngayon ng cake color o ng acetate, ito guys ay optional lang, kaya ako naglagay dito guys. Sasabihin ko sa inyo yung dahilan. Yung ginamit ko kasing whipped cream dito, yung Anchor, hindi siya ganun kay stable guys. So medyo malambot siya kapag ito yung ginamit ko dito guys. Ito yung Anchor na whipping cream. Ayan, pero kung gagamit kayo dito guys ng stable na whipping cream or yung pwede yung Everwhip or kahit anong mga whipping cream dyan na stable, hindi nyo na siya kailangan lagyan pa ng cake color or ng acetate. Mamaya nyo na siya lalagyan kapag i-torch na natin yung sugar sa ibabaw ng cake. Ayan din, ito na yung ating whipping cream. Naglagay ako dito ng powder sugar. Ayan, i-beat lang natin ito guys hanggang sa mag-stiff peaks lang yung ating cream. Mas mataas kasi yung fat content nitong whipped cream na ito guys, kaya konting init lang, madali siyang mag-melt at madali siyang lumambot. So kailangan yung gagawin natin dito guys, or yung gagamitin natin, yung stable na whipping cream. Basta yung Everwhip guys, subok ko na yun yung lagi kong ginagamit. Naubusan lang kasi ako. Then ito guys, hahatiin din natin dito sa dalawa yung ating whipped cream kasi yung isa lalagyan natin siya ng mango flavor or lagyan natin siya ng fresh mango. Then dito sa isa, ito yung lalagyan natin ng ube flavoring. Para naman sa ating mango flavor, and meron tayo dito isang large na mangga. Ayan, gumamit lang ako dito ng hand blender. Pwede naman sa blender nyo na siya i-mix guys or i-mash, or pwede naman kahit tinidor o kutsara lang para mapino lang siya guys. Inilagay na natin siya ngayon dito sa ating whipped cream. Hahaluin lang natin ito guys, then pagkatapos natin siyang i-mix, ilagay lang muna natin sa chiller or sa fridge para mag-set lang yung ating cream. Sunod naman natin gagawin yung ating custard layer. Ayan, dito sa ating pan, ilagay lang natin yung ating full cream milk or yung ating fresh milk. Then isisimmer lang natin yung guys, or initin lang natin siya ng mga 4 to 5 minutes ng mahinang apoy lang. Then dito naman sa ating isang bowl, i-mix lang natin yung ating egg yolk at saka yung ating sugar hanggang sa magiging light and pale na yung color niya. Then ilagay na natin ngayon yung ating corn flour or yung ating cornstarch. And then i-mix lang natin ito guys hanggang sa wala natin nakikitang lumps ng corn flour dito sa ating mixing bowl. Then ito guys, kapag nakikita nyo medyo nausok na yung gilid ng ating saucepan, ayan, pwede na yun guys. Aalisin na natin yung ating milk, then dahan-dahan natin siyang i-boost dito sa ating egg mixture habang minimix natin siya para hindi po maluto yung ating egg. So kailangan na habang binuboost natin, nakahalo siya guys. Then pagkatapos natin i-boost yung ating milk, ibalik natin yung ating mixture dito sa ating saucepan. Then ilagay na natin siya sa stove. Then hayaan natin siyang kumulo or maluto hanggang sa mag-thicken lang siya. Ganyan lang yung kahina yung apoy natin guys. Sobrang hina lang. Continue lang natin yung pag-mix natin or yung pag-stir natin hanggang sa lumapot na yung ating mixture. Then ayan guys, kapag lumapot na yung ating mixture, yung ating custard, ilagay na natin yung ating butter at saka yung ating vanilla. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-melt na yung ating butter at maging smooth na siya. I-strain lang natin ito guys, or salain lang natin ito para mas lalo siya magiging smooth at may iwasan din po natin yung mga lumps dito sa ating custard mixture.
Set aside lang muna natin ito guys hanggang sa medyo lumamig lang siya. Then ngayon naman ay mag-a-assemble tayo dito ng cake. Ayan, dito na yung ating cake. Then ipapipe na natin ngayon yung ating pinalamig na whipped cream. Ayan, chilled itong whipped cream ko guys. Kasi nga yung Anchor hindi siya ganun ka-stable. So kailangan ko siyang ilagay muna sa chiller. Pero kung gagamit kayo ng mga stable na whipped cream kagaya ng Everwhip, hindi nyo na kailangan siyang ilagay sa fridge. Ayan, pwede nyo siyang idiretso nyo siya lagay sa inyong cake. Then ayan guys, nilagay ko na yung last layer ng ating ube cake. Then same lang din dito sa ating aluminum pan guys na cake. Ayan, nilagyan na natin siya ng cake sa ilalim. Tapos yung ating whipped cream. Tapos yung ibabaw yung pangalawang layer ng ating cake. Then ito naman yung ating mango flavor na cake. Same procedure lang din dito sa ating mango cake or mango flavor. Ayan, again guys, paalala ko lang kung stable yung whipped cream na gagamitin nyo, hindi nyo na kailangan siyang lagyan ng cake color dito sa part na ito or ng acetate. Mamaya nyo na siya lagyan kapag nilagyan nyo na siya ng sugar at saka pag nag-torch na kayo, tsaka nyo siya, after kayo mag-torch, tsaka nyo kayo maglagay ng cake color or ng acetate. Then same lang din dito sa ating mango flavor, dito sa ating aluminum pan. Ayan, nakikita nyo ba guys kung gaano ka lambot yung ating icing? Okay lang siya guys kung dito sa mga aluminum pan nyo siya ilagay. Pero kapag dun kanina dun sa isang cake natin na may layered, ayan, hindi talaga stable tong icing na ito. Ito lang pinagkaiba nito guys, yung mga Anchor or mga ibang brand na mamahalin. Masarap sila guys pero hindi po sila stable kapag pang icing natin sa cake. Lalo na kapag layered yung gagawin natin na cake, ay yung mga dalawang layer, mga ganun, hindi talaga siya stable guys. Then ito na yung ating cake guys, ay nalagyan na natin ito ng cream. Ilagay lang muna natin ito sa chiller guys na mga 35 minutes. Hanggang sa mag-set lang yung whipping cream bago natin ilagay itong ating custard layer. Kasi kapag ilagay natin agad yung ating custard layer, mas lalong mag-melt yung ating icing gawa nga hindi siya stable. So kailangan na medyo malamig yung ating cake bago natin ilagay yung ating custard. Pero kung gagamit kayo ng mga stable na whipped cream kagaya ng Everwhip or ibang brand dyan na mas stable, hindi nyo na siya kailangan ilagay pa sa chiller guys bago nyo ilagay yung inyong custard. Pwede nyo nang ilagay diretso yung custard after nyo siya malagyan ng whipped cream na stable. Ayan, pagkatapos natin siya lagyan ng custard, ilagay na natin siya sa chiller or sa fridge ng overnight. Then, maganda itong cake na ito guys kasi pwede kang gumawa ng maraming batch ngayon. Then, ilagay mo lang siya sa chiller. Then, kinabukasan mo na siya i-torch at i-serve sa inyong guest or ipangbenta. Ito na yung ating cake guys. Ayan, chilled na ito overnight. Ayan, magto-torch na tayo ngayon. Maglalagay lang tayo dito ng mga 3 to 4 tablespoon ng sugar dito sa ibabaw ng ating custard. Ayan, depende na sa inyo guys kung gusto nyo dagdagan pa yung inyong sugar. Pero sa akin, okay na ito. Ito na yung torch natin guys. Meron ito nabibili sa Shopee. Wala pa ata sa 100. Pero kung gusto nyo bumiling mas magandang klase, meron tag 200. Ayan, matagal nyo na siyang magamit. Magandang investment din ito guys. Ayan, yung butane naman natin, mura lang ito, nasa 100 lang. I-torch lang natin ngayon yung ating sugar hanggang sa mag-caramelize lang siya guys. Hanggang sa magiging golden brown lang siya. Same procedure lang din dito sa ating layered na cake. Ayan, tinanggal lang natin yung ating acetate, yung ating cake color kasi hindi pwedeng may cake color ito guys kasi matutunaw ito kapag nag-torch tayo. So, kailangan natin siyang tanggalin. Pero again guys, kagaya na sinabi ko kanina, pag stable yung cream na gagamitin nyo, hindi nyo na kailangan gumamit pa ng acetate or ng cake color. Tsaka nyo siya lagyan after nyo siya ma-torch. Dapat mahina lang din po yung apoy natin sa torch para hindi po agad masunog yung ating sugar. Pagkatapos nating i-torch yung ating sugar, ayan, kapag nag-caramelize na siya guys, dito sa part na ito natin ilagay na yung ating cake color o yung ating acetate. Then naglagay ako dito ng ribbon. Pero kung ito guys, yung second option natin, kung ayaw nyo siyang lagyan ng cake color o ng acetate, ayan, pwede nyo lagyan ng icing yung side ng inyong cake para hindi nyo na kailangan maglagay pa ng cake color. Mas maganda lang kasi tingnan guys kapag ganito yung packaging niya, napaka-social niya tingnan at napaka-elegante niya. Ayan, lalo na kapag pang-gift natin, ayan, kakaiba siya. Kasi kapag naka-box lang siya guys, parang napaka-ordinary na lang niya tingnan. Then ito na yung ating mga cake, ayan. After nito guys, pwede na natin siyang ilagay sa box or pwede na natin siyang i-serve. At syempre, titikman na natin ngayon yung ating cream brulee cake. Diba? Pangalan pa lang, napaka-social na niya. So, kailangan, dapat social din yung packaging niya. Etong isa guys, medyo nag-brown siya kasi napalakas ko yung torch. Pero hindi naman siya mapait guys. Mas masarap nga siya kasi mas crispy yung sugar niya sa ibabaw. Paparinig ko lang sa inyo guys.
Narinig nyo ba guys kung gaano ka crunchy yung caramelized sugar natin? Kapag mas makapal yung sugar na ilagay natin guys, mas crunchy siya. Sobrang nakaka-addict itong cake na ito guys at kusa siyang nagme-melt sa inyong bibig. Nandun yung pagka-creamy niya. Then yung layer ng ating custard, din yung ating whipped cream at saka na ng ating caramelized sugar. Malalasahan natin lahat ng layer ng ating cake guys, kaya ang sarap-sarap niya. At munti ko nang maubos itong isang cake pan na ito. Gusto ko rin papakin tong caramelized sugar na namuo sa ibabaw guys, masarap siya. Hindi siya mapait guys. At mas gusto ko itong mango flavor guys compare dun sa ube. Masarap din naman yung ube guys, pero paborito ko kasi yung mangga kaya mas nagustuhan ko yung mango flavor. SRP pala nito guys, dito sa 6 inches na cake natin, yung binik natin sa baking pan. Ayan, pwede natin itong ibenta ng 650 to 700 pesos kada isang cake. Then doon naman sa nakalagay sa aluminum pan, pwede natin siyang ibenta ng 300 to 350 pesos kada isang pan. Masarap din itong ubi flavor na to guys, napaka-light lang din ng tamis niya at hindi po siya nakakaumay kainin. Kaya kung ubi lover ka, ayan, perfect sa'yo to. Medyo matagal pa naman yung Father's Day guys, kaya pwede nyo pa siyang i-practice at pwede nyo pa siyang i-master. At saka hindi naman siya mahirap gagawin guys, madali lang naman siya. Kailangan lang natin dito ng torch, pero kung wala kayong torch guys, may nakita ako sa YouTube, ginamitan niya ng spoon lang. Pinainit niya yung spoon sa stove pag sobrang init na, tsaka niya nilagay doon sa sugar. Ayan, pwede nyo rin i-try iyon. Ayan, sana may natutunan kayong bago ngayon dito sa ating ginawang video. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Marami pa po tayong aabangan. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.